Hello, good evening mga kaibigan. Share ko lang po sa inyo yung binili kong Pitts bike. In-order ko po siya sa Shopee. Ang order ko po is pang Aerox and Max na size. Kaso ang pinadala po nila is pang Mio. Mas mura po kasi yung brand o yung size po na pang Mio. Ito po yung pang Aerox and Max. Ang size po niya, sukatin sa caliper. Per dito po sa width, almost 70 mm, and then sa width, length, yung haba is 113. Same lang po siya, 113. Almost same din po siya, kaso sa height lang po siya nagkaiba. Yan, 68 din. Ganun din siya, almost 70 mm. Ito po is 120 naman po siya sa height. Ito naman po, nasa 100 lang to. Ayan. Okay na sana, may voltmeter. Yan po yung isang kagandahan niya. Kaya lang, nakakadismaya kasi ang descriptions po nilang nilagay is pang Aerox and Max. Nakabukod po itong pang Mio, yung YTX5L na to. Kaya nga po yun ang in-order ko para sakto po na pang Aerox and Max. Kaso ganitong size yung pinadala nila. Nakakadismaya lang. Marami po talaga sa Shopee mga nang bobogus para lang sila ay tumubo ng gusto sa kanilang mga item. Mas mahal po kasi yung pang Aerox and Max. Yung pang Mio po kasi mas mura, mas malaki kamurahan. Ang bili ko po dito is nasa 1,067 kasama yung shipping. Pero pagka pang Mio po yung in-order nyo is nasa around 670 lang siya, ganun. Na 58 pesos lang po yung shipping na makukos. Kaya po mas malaki po yung matitipid nila. Price po kasi ng ganito na original, nagkakahalaga siya ng around 2,500 pataas. Mas maganda po sana yung ganito, kaya lang mahal. Tatry ko lang po ito kaya ko lang in-order to. Isang nakapagpaganda kasi sa kanya, meron siyang battery indicator o yung voltmeter na tinatawag. And then binasa ko dito sa manual diagram niya, mukhang okay naman. Kaya meron siyang voltmeter, ayun nga po. Tapos meron siyang alarm. Mag-a-alarm po siya pagka nade-drain na yung battery. Tapos meron po siyang counting days na nagagamit. Kaya malalaman niyo po siya kung gaano siya katagal na nagamit yung battery. And meron po siyang recording days of work days. And then madidetect din po nila ng battery kung nagagamit siya or hindi. Pero pag ito po ay once na kinabit nyo dun sa motor sa NMAX, so sa pagkakabitan nyo po ng motor, automatic po na mag-i-start na yung days ng paggamit nyo po siya. Ayan, yung recording days po siya. Ayan po, nakalagay po siya. The recording of working days will be started automatically instantly the battery is installed. Kaya po pagka yan po ginamit nyo na, kailangan po diretso nyo na siyang gagamitin. Pag po ang battery, halimbawa sinabi nyo na bago pa yung battery pero in-install nyo na doon sa inyong motor at in-stock nyo, asahan nyo po na masisira ang battery. Kasi may minimal po siya na tumatakas yung
pinaka-energy nyo po o yung karga ng battery kahit hindi nyo po siya ginagamit. At wag nyo din po siya i-direct sa floor o sa baba, sa may lupa o course sa simentong ganyan. Kailangan po na meron siyang nakapatungan. Doon po ay mas mabilis masira ang battery. Mas maganda po kapag ginamit nyo na ang battery, tuloy-tuloy nyo na po siyang gamitin. Huwag nyo po siyang i-stock. Kasi kahit yan po ay sinabi nyo na bago at in-stock nyo, masisira po yan. At isa pa pong kagandahan ng battery kapag ka po ginagamit nyo para tumagal ang bisa niya, pag naka-install po sa inyong motor or sa sasakyan, mas mainam po na nag-charge po siya ng matagal. Yung nailo-long ride po yung motor or yung sasakyan para tumatagal po yung lifespan ng battery. Ngayon, kung wala naman po kayong ganong tinatakbo na malayo o hindi na ilo-long ride yung motor nyo, bumili po kayo ng pan-charge. Yung meron siyang indicator nga ngayon. Mura lang naman po na mga nabibili sa Shopee, mga nasa around 200 plus lang po siya para dito sa charging battery ng motor. Iba naman din po kasi yung amperes na ginagamit para sa sasakyan. Ito po yung tinatawag na ampere. 5 ampere po siya. Pero kaya din niya pong paandarin yung motor. Ito naman po is 6.3 ampere. Mas matagal po yung charging po niya. Saka yung capacity na malawat. Compare po dito sa 5 ampere. Mas mataas po ito. Yung isang specifications po nitong ganito, mas mabigat po na baterya, mas maganda. Kasi meron po siyang components na tinatawag dun sa loob or yung mga tingga. Saka po yung ibang parts po niya na pagpaganda sa charging ng battery. Ang kaibahan po nitong dalawa na to is ito po ay gel type. Ito po ay iba po yung tubig niya. Iba rin po yung tubig nitong gel type. Pero so ngayon po, may yung mga ganito po yung nauusong battery, mga gel type. Ito po, tatry ko lang po ito. Ngayon pa lang po ako magtatry. Ito naman pong battery ko na to na dati po sa may NMAX ko. 2019 model siya. Ngayon lang po siya nasira. 2019, bilangin po natin, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Almost 5 years po siyang nagamit. Yan po ang kagandahan kasi ng battery pag naaalagaan po ng charging. Hindi po siya yung nalulobat na husto. Huwag niyo po siyang, pag nalulobat na po siya, kailangan po charge niyo na po siya agad. Ipo-full charge niyo. Huwag niyo po siyang antayin na yung madrain na drain yung battery. Yun po ang malakas makasira ng battery. Ito po yung kagandahan nga po nito sa specification nitong may voltmeter. Malalaman nyo po kung naglolobat na ng husto yung battery. And then ito po yung isang kagandahan nito. Kapag po hindi niya nakaya yung supplyan yung sa motor, mag-a-alarm siya. Meron po siyang alarm. Ayan po siya. Ayan, makikita niyo po siya, 12.6 volts. Pag po ito kasi luma ko, kaya po siya, binila ko na siya ng kapalit. Medyo na po siya, kumukundap yung panel gauge ng NMAX. Parang sa sasakyan po pag nag-i-start. Pag mahina na yung battery, namamatay po yung mga digital panel po ng display ng sasakyan. Sa NMAX po, ganun din po siya kasi pagka indication po na mahina na yung battery, kumukundap siya yung panel gauge. Ayan. Lalagyan ko na lang po siya ng date kung kailan po siya nabili. Sana tumagal din siya na ganito katagal po sa luma ko. Umabot siya ng 5 years.
2019 po siya nabili yung motor, and then ngayon lang po siya papalitan ng ibang battery. Sa ngayon po kasi mahirap nang humanap ng ganitong original na battery. Tapos medyo pricey po ang ganitong brand na battery. Ito po, nasa 1,067 po kasama shipping yung pagkabili ko ng battery na to. Kaya lang, ang nakakadismaya nga po is pang Mio po yung pinadala. Hindi siya po pang Aerox or NMAX. Kasi pagka sinabi na po sa descriptions na pang Aerox, pang NMAX, asahan na po natin ganito ang size. Ang pagkakamali lang po nila is, alam ko po kasi yung size ng battery. Chinecheck ko muna sa descriptions nila, kaso lang sila naman po yung nagpadala ng ganitong size. Kaya lang, kung babalik ko pa naman to sa seller, baka pagkaabutan na po ako nitong motor ko na to, pag nasa ibang lugar na ako, hindi ko na siya mapaandar. Kasi pagka po, once na yung ganyan yung battery, nagcha-charge pa nga siya, nakakaya pa siyang paandarin yung motor ko. Kaya lang, yung ganito po kasing battery na malapit na siyang masira, yung mukundap na sa panel gauge, madali po siyang mag-charge, ma-full charge, pero pag ginamit nyo siya, madali na rin siyang malobat. Yun po ang hirap niyan. Kaya hindi nyo po malalaman kung kailan po siya yung magba-battery dead na yung talagang drain na drain. Ganyan po kasi ang battery. Kapag pasira na po ang battery, mabilis siyang full charge, mabilis din siyang malobat. Kaya hindi nyo din po malalaman. Baka po lumayo kayo o may pinuntahan kayong medyo malayo. Sasabihin nyo, magugulat kayo, ayaw na mag-start. Start lang siya ng start, redondo, pero ayaw magtuloy nung andar ng motor. Baka ang isipin nyo po is sira ang inyong motor. Hindi po doon ang nagiging problema. Hindi po minsan doon sa akala nyo malakas pa yung battery. Pero yung pala, yung battery nyo yung may problema. Ganun po minsan yung nangyayari. Kaya ko po alam kasi subok ko na po sa motor din na ganito. Kumukundap po siya, mamatay yun sa panel gauge, and then nag-i-start siya na umiikot nga po yung crank niya ng motor, pero ayaw siya magtuloy, hindi siya mag-i-start talaga. Kasi meron po siyang pinapaganang, ang NMAX po kasi is ECU na, tapos meron siyang fuel injector na pinapagana, and then yung pag-supply po ng kuryente niya is battery operated na din. Hindi po siya kagaya ng mga motor na di kickstart. Kayang puwersahin sa kickstart. Yan po kasing sa motor na NMAX, di ECU na po siya. Para na din po siyang sasakyan. Ayan, sana po mga kaibigan, may na-share po ako sa inyo sa pagpili ng mga battery. Unang-una po na pag pumili po kayo ng battery na inyong motor, kunin nyo po yung size. Ito po yung pinakakapal po niya, and then yung width, yung lapad. Length, ayan po, yung sa pang NMAX is almost 70 mm. Tapos yung width, yung lapad niya is 113 mm, and then yung height is 120. Ayan po. Yan lang po ang kailangan alamin nyo sa size ng battery para hindi po kayo magkamali ng pagpili. Kaya lang po kasi talaga yung ginawa po nung seller po is mali yung binigay niya pong descriptions. Tama naman po, kaso lang yung pinadala niya is pang Mio. Yun po ang nakakadismaya po sa mga buyer.
Yun lang po ang hirap sa mga seller. Poorly descriptions sila pero gumagawa pa rin sila ng lusot para makatipid sila. And nasa 102 lang po yung height. Malaki po ang kabayan. Ang kaibahan din po nila, ito pong gel type po na ganito, magaan po siya. Nasa 1.5 kilos po siya mahigit. Ayan po. 1.5 kilos, tinimbang siya 1.6 grams po kasi yan. Ang kaya na po nito is hanggang 3 kilos. Ito po, yan. Mas mabigat po ng half kilo. Ito pong original dito sa gel type na to. Yan po ang isang kaibahan nila. And then sa size. Sa in-order ko po kasi pang Aerox NMAX. Nakalagay ito po dun yung mga size niya. May mga YTX 5L yan nga po. Tapos meron siyang 4L. Sa ibang motor po yun. And then iba rin po yung pang Raider 150. Sa dun sa Sniper. Nilagay po nilang descriptions dito is pang Aerox, pang NMAX, pero iba po yung nakalagay po talaga na pang Mio. Ito po pang Mio. Sigurado ko po ito ay pang Mio. Dahil po itong codes na to, yung YTX 5L na to is pang Mio talaga. Meron po kasi kung dating motor ng Mio. Kaya alam po yung battery size ng Mio. Okay, sana po may share po ako sa inyo na kaalaman sa pagpili ng battery. Nandito na lang mga kaibigan.